Nung take 2 na, pinutur ko na ang buhok niya. Pero nakakamangha ang ekspresyon ni Ate Guy habang pinuputulan namin siya ng buhok. Yun ang una kong experience sa kanya. Pagkatapos noon, may himala. Bago tayo magpatuloy, pakiusap po, please like, share, and subscribe. Ang simpleng act of kindness na iyan ay malaking tulong sa aming channel. Si Joel Lamangan ay ordinaryong artista na katrabaho ni Nora Honor noon. Walang pangalan, maliit ang talent fee. Ano ang himalang sinasabi ni Joel na nangyari noong makatrabaho niya si Ate Guy? Unang nakilala si Ate Guy. Unang nakilala ko si Ate Guy bilang aktor at bilang aktor din ako sa isang pelikula ni Mario O'Hara. 3 taong walang Diyos. Wala akong pangalan doon dahil bahagi lamang ako ng PETA Kalinangan Ensemble. Ang instruction ng direktor, habulin si Guy dahil puputulan ng buhok. Ako ang head nung mga hahabol kay Ate Guy. 3, 4 kaming lalaking hahabol sa kanya. Nung sinabing action, tumakbo si Ate Guy, tumakbo din kami, hindi namin nahabol dahil napakabilis niyang tumakbo. Sabi ng direktor, "Cut! Joel, anong nangyari?" Napakabilis niyang tumakbo, hindi namin mahabol. Kinausap kami ni Ate Guy, "Anong problema?" "Napakabilis mo at tumakbo, Ate Guy, hinaan mo lamang, hindi namin kumakot, napakabilis mo palang tumakbo." "O sige ulit, take 2. Action, tumakbo ulit si Ate Guy, tumakbo din ulit kami, nakahabol na namin siya. Ang susunod, puputulan siya ng buhok. Nung puputulan siya ng buhok, umiikot ang camera, umiikot din kami sa kanya, may hawak kaming gunting. Pagdating sa akin, close up. Nakita ko ang mukha ni Ate Guy, natulala ako. Sabi ni Mario, "Kat, bakit hindi mo putulin ang buhok, Joel?" Kasi nakatitig sa akin si Ate Guy, "Talaga tititig siya sa'yo dahil puputulan ang buhok." Namangha ako sa mata ni Ate Guy bilang aktor. Nung take 2 na, pinutur ko na ang buhok niya. Pero nakakamangha ang ekspresyon ni Ate Guy habang pinuputulan namin siya ng buhok. Yun ang una kong experience sa kanya. Pagkatapos noon, may himala. Assistant director na ako noon, crowd director, casting director, at kung ano-ano pa sa pelikulang yon. Yun ang experience ko sa film production, kauna-unahan. Crowd director ako. Isang araw sinabi ni Nora Honor na magiging direktor ka, Joel. Subalit hindi ito pinaniwalaan ni Joel noon. At di nga nagtagal naging direktor si Joel Lamangan. Bilang isang katrabaho ni Nora Honor sa pelikula. Si Nora Honor ay naging kasama ko sa 6 na pelikula. Muling umawit ang puso, Bakit May Kahapon Pa, Flor Contemplasyon, Sidhi, Justisya, at isa pang bahaghari. Sa lahat ng pelikulang iyon, tinanghal siyang Best Actress o na-nominate bilang Best Actress o naging Best Picture at naging Best Director ako sa 6 na pelikulang iyon. Hindi lang ordinaryong direktor, kundi isang award-winning director sa mga pelikulang si Nora Honor ang bida. Mula sa isang nobody, si Director Joel Lamangan ngayon ay naging somebody. Isang taong iginagalang sa mundo ng showbiz bilang mahusay at award-winning na direktor. Ayon kay Direk Joel Lamangan, ganito si Nora Honor siya sa kanyang mga katrabaho, maalaga, mapagbigay, at marunong magpasaya. Lalo na sa mga crew matapos ang isang proyekto kung saan siya pa mismo ang nag-oorganisa ng mga simpleng kasiyahan at pamimigay ng mga regalo. At kahit umabot siya sa matataas na parangal, tulad ng pagiging kauna-unahang Pilipinang aktres na nanalo bilang Best Actress sa isang A-list International Film Festival, hindi iyon naging dahilan para lumayo siya sa mga ordinaryong tao. Sa halip na natili siyang grounded, malapit sa masa, at tapat sa kanyang pinanggalingan. Para kay Lamangan, ang lahat ng ito ang bumubuo sa isang Nora Honor na hindi lang dakilang artista, kundi isang taong may malalim na malasakit at paninindigan sa kapwa. Sa kabuuan ng naging pagbabahagi ni Joel Lamangan, inilarawan niya si Nora Honor bilang isang pambihirang artista na nanatiling nakatapak sa lupa sa kabila ng napakaraming tagumpay at parangal. Para sa kanya, hindi kailanman naging hadlang ang kasikatan upang magbago si Nora. Hindi ito nagpaangat ng kanyang ego, kundi lalo pang nagpatibay sa kanyang pagiging malapit sa ordinaryong tao.
Ipinunto rin niya na ang pananaw ni Nora sa sining ay may lalim at pangmatagalang kabuluhan, gaya ng ipinahiwatig sa kanyang iconic na linya sa Himala, na kahit lilipas ang tao, ang sining na kanilang nilikha ay mananatili. Sa huli, naging emosyonal ang pagbabalik tanaw ni Lamangan dahil aminado siyang may mga bagay siyang hindi nasabi habang nabubuhay pa si Nora. Lalo na kung gaano ito kahalaga sa kanyang buhay. Ayon sa kanya, malaki ang naging impluwensya ni Nora sa kanyang paniniwala, partikular sa ideya na ang politika at sining ay dapat nakaangkla sa kapakanan ng nakararaming Pilipino. Sa ganitong pagtingin, hindi lamang isang dakilang aktres si Nora Aunor sa kanyang mata, kundi isang inspirasyon na humubog sa kanyang prinsipyo at pananaw bilang alagad ng sining. Sa pagtatapos ng pagbabahagi ni Direk Joel Lamangan, mas lalo niyang binigyang diin ang malalim na impluwensya ni Nora Aunor hindi lamang bilang artista, kundi bilang taong humubog ng kanyang pananaw sa katotohanan at sining. Ayon sa kanya, mula sa karanasan at sa paraan ng pagganap ni Nora, nabuo ang paniniwala na ang emosyon ay hindi dapat ikinukubli, kundi inilalantad bilang tunay na katotohanan ng tao. Isang katotohanang kailangang sabihin, ipagtanggol, at panindigan. Sa gitna ng magulong panahon, naalala niya ang mga pag-uusap nila ni Nora kung saan malinaw ang paninindigan nito. Kung saan makikinabang ang ordinaryong tao, doon siya papanig, kahit pa hindi ito popular o ligtas na desisyon. Sa huli, binigyang pugay niya ang mas malawak na halaga ng pelikula bilang isang makapangyarihang sining na naiintindihan ng masa at nagsisilbing boses ng bayan. Isang adhikaing buong tapang na isinabuhay ni Nora Aunor. Kaya't taus-puso niyang pinasalamatan ito sa pagbubukas ng kanilang pananaw sa tunay na halaga ng sining ng pelikula na hindi lamang libangan, kundi isang makapangyarihang anyo ng pagpapahayag ng katotohanan ng lipunan. Ikinuwento rin niya kung paano, sa kabila ng pagdududa ng ilang producer sa huling bahagi ng karera ni Nora, dahil umano sa pagbagsak ng komersyal na halaga nito, hindi siya tumigil sa paggawa ng pelikula. Sa halip, niyakap niya ang independent cinema at doon muling ipinakita ang kanyang lakas bilang artista, kaya't tinuring siyang simbolo ng independent film sa bansa. Para kay Lamangan, naging refleksyon si Nora ng isang sining na hindi lamang para sa aliw, kundi para sa kamalayan at pakikibaka, sa kabila ng mga institusyong minsan ay hindi ito kinikilala o isinasantabi. Maraming salamat sa panonood mga ka-star. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan at mag-comment ng inyong opinion sa ibaba. At syempre, i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Kita-kits ulit sa next upload mga ka-star. Huwag palampasin!